Sa gitna ng mainit na impeachment trial, isang mahalagang tanong ang muling umangat. Sobra na ba ang pagiging istrikto ng impeachment court? O kailangan lamang talagang higpitan ang proseso upang matiyak na magiging patas, maayos, at kapanipaniwala ang paglilitis? Kahapon, naging sentro ng usapan ang ilang ruling ng impeachment court na may kaugnayan sa mga pahayag ng mga senador at mga abogado tungkol sa merito ng kaso. Para sa ilan, maaaring mukhang masyadong istrikto ang mga desisyon. Pero mula sa legal na pananaw, may dahilan kung bakit kailangang maging maingat ang lahat ng sangkot sa isang impeachment trial. Tandaan natin, ang impeachment proceeding ay hindi ordinaryong debate sa politika. Mayroon itong sariling mga panuntunan. At isa sa mahalagang prinsipyo nito ay ang pagpapanatili ng tamang proseso habang dinidinig ang kaso. Ang mga senador na nagsisilbing hukom, gayon din ang mga partidong sangkot at kanilang mga abogado, ay kailangang umiwas sa mga pahayag na maaaring makaapekto sa merito ng kaso sa paraang hindi naayon sa proseso. Ibig sabihin, hindi basta-basta maaaring ilabas sa publiko ang isang interpretasyon na parang isa na itong napatunayang katotohanan kung hindi naman iyon ang mismong napatunayan sa loob ng impeachment court. At dito nagiging komplikado ang sitwasyon. Dahil ang impeachment ay hindi lamang legal at constitutional process. Isa rin itong political process. At dahil political process ito, napakalaki ng papel ng communication. Kailangan ng bawat panig na maipaliwanag sa publiko ang kanilang posisyon. Kailangan nilang ipakita kung bakit naniniwala silang tama ang kanilang argumento. Pero may malinaw na hangganan. Hindi ibig sabihin na dahil political process ang impeachment, maaari nang sabihin ng isang participant ang anumang gusto niya tungkol sa kaso. Lalo na kung ang nagsasalita ay isang abogado na mismong nakatala bilang counsel of record. Ang abogado ay may responsibilidad hindi lamang sa kanyang kliyente, kundi pati na rin sa integridad ng proseso. At dito pumasok ang naging paalala ng presiding officer tungkol sa paggamit ng mga salita. Halimbawa, nabanggit ang paggamit ng salitang scam. Sa ordinaryong usapan, napakadaling gamitin ng salitang iyan. Kapag may kahina-hinalang tawag sa telepono, sasabihin natin, baka scam yan. Kapag may kahina-hinalang transaksyon, maaari ring sabihin ng isang tao na parang scam ang nangyari. Pero sa loob ng isang impeachment proceeding, iba ang bigat ng salita. Dahil ang bawat salita ay maaaring magkaroon ng epekto sa pananaw ng publiko tungkol sa isang akusasyon. At kapag ang salitang ginamit ay parang naglalagay na agad ng konklusyon, kailangang maging maingat. Hindi sapat na sabihin na bahagi lamang ito ng political communication. Dahil ang impeachment court ay kailangang protektahan ang credibility ng proseso. At ito ang isang napakahalagang punto. Kung magiging magulo ang proseso, maaaring questionin ng publiko ang magiging resulta. Kapag ang isang panig ay nanalo, maaaring sabihin ng kabilang panig na hindi patas ang paglilitis. Kapag natalo naman ang kabilang panig, maaari ring sabihin na predetermined na ang resulta. Kaya napakahalaga na habang nagpapatuloy ang impeachment trial, mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso. Dahil kahit ano pa ang maging final outcome, kailangang masabi na dumaan ito sa isang proseso na may malinaw na rules. At dito rin pumapasok ang mga disciplinary measures laban sa mga lumalabag. Hindi lamang simpleng pagsaway ang maaaring mangyari. Maaaring magkaroon ng censure. Maaari ring magkaroon ng multa. At sa maseryosong sitwasyon, maaari ring i-refer ang isang finding laban sa abogado sa Office of the Bar Confidant ng Supreme Court para sa kaukulang disciplinary action. Hindi ito nangangahulugan na basta-basta na lamang ikukulong ang isang abogado dahil nagsalita siya. Ang usapin ay disiplina sa propesyon at pagsunod sa mga panuntunan ng hukuman. Isipin natin ang isang simpleng halimbawa. Kung paulit-ulit na gumagawa ng pahayag ang isang counsel tungkol sa merito ng kaso sa paraang ipinagbabawal ng rules, maaaring utusan muna siyang magpaliwanag. Ano ang dahilan kung bakit niya ginawa yon? Ano ang intensyon niya? At sapat ba ang kanyang paliwanag? Kung hindi sapat ang paliwanag at patuloy pa rin ang paglabag, maaaring magkaroon ng mas mabigat na sanksyon. At kung kinakailangan, maaari itong iakyat sa kinaukulang disciplinary authority. Kaya hindi lamang simpleng censorship ang pinag-uusapan dito. Ang tunay na usapin ay kung paano mapapanatili ang balanse sa pagitan ng karapatan ng bawat panig na ipaliwanag ang kanilang posisyon at ng obligasyon nilang igalang ang proseso ng impeachment court. Dahil sa panahon na yon, napakabilis kumalat ng impormasyon. Isang salita lamang. Isang statement. Isang clip. Isang headline. At sa loob lamang ng ilang minuto, maaari itong kumalat sa social media at magkaroon ng sariling interpretasyon. Kaya mas lalo pang nagiging mahalaga ang pagiging maingat sa bawat pahayag. Pero mayroon din lehitimong tanong ang publiko. Kung masyadong paghihigpitan ang mga abogado at participants, paano nila maipapaliwanag sa ordinaryong Pilipino ang kanilang panig? Dito pumapasok ang tinatawag na spokespersons at third-party platforms. May mga paraan naman para maipahayag ng isang kampo ang kanilang political position nang hindi kinakailangang labagin ang rules ng impeachment court. At dito natin makikita ang isang mahalagang distinction.
Magkaiba ang pagpapaliwanag ng isang legal position at ang paggawa ng pahayag na tila nagbibigay na agad ng hatol. Magkaiba ang pagsasabing may alegasyon at ang pagsasabing napatunayan na ang alegasyon. Magkaiba ang pagsasabing may ebidensya at ang pagsasabing conclusively established na ang isang bagay. At sa impeachment trial, napakahalaga ng distinction na yan. Dahil ang trabaho ng impeachment court ay hindi lamang pakinggan kung sino ang mas mahusay magsalita. Hindi rin ito simpleng popularity contest. Ang kailangang tingnan ay ang ebidensya, ang rules, ang konstitusyon, at ang mga argumento ng magkabilang panig. Kaya maaaring hindi popular sa publiko ang isang ruling. Maaaring may mga taong hindi sang-ayon. At maaaring may mga nagtatanong kung bakit kailangang maging ganoon kastrikto. Pero bahagi rin ng isang credible judicial o quasi-judicial process ang pagkakaroon ng rules na kailangang sundin kahit hindi ito convenient sa isang panig. At ito ang malaking challenge sa impeachment trial. Paano mapapanatili ang political nature nito habang hindi isinasakripisyo ang fairness ng legal process? Paano magiging transparent sa publiko habang pinoprotektahan ang integrity ng proceedings? At paano may iwasan na ang isang impeachment trial ay maging puro political messaging lamang sa halip na isang seryosong pagdinig sa mga alegasyon? Sa huli, hindi naman masama ang pagiging kritikal. Hindi masama ang pagtatanong. Hindi rin masama ang pagpapaliwanag sa publiko. Pero kailangang malaman kung saan nagtatapos ang political communication at kung saan nagsisimula ang responsibilidad na sundin ang rules ng isang impeachment court. Dahil ang pinakamahalagang bagay sa isang ganitong proseso ay hindi lamang kung sino ang mananalo sa argumento. Ang mas mahalaga ay kung mapapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso mismo. Sapagkat kapag dumating ang araw ng final decision, anuman ang maging resulta, ang tanong ng publiko ay hindi lamang kung sino ang nanalo. Ang tanong ay, naging patas ba ang proseso? Nasunod ba ang mga panuntunan? Narinig ba ang magkabilang panig? At ang naging desisyon ba ay nakabatay sa proseso at ebidensya, at hindi lamang sa ingay ng politika? Iyan ang tunay na hamon ng impeachment trial. At habang nagpapatuloy ang paglilitis, isang bagay ang malinaw. Sa isang prosesong ganito kasensitibo, bawat salita ay may bigat. Bawat ruling ay susuriin. At bawat hakbang ng impeachment court ay maaaring makaapekto hindi lamang sa mga taong direktang sangkot, kundi pati na rin sa pananaw ng publiko sa mismong proseso ng impeachment. Kaya ang tanong ngayon, masyado bang istrikto ang impeachment court? O kailangan lamang talagang maging istrikto upang mapanatili ang credibility at integridad ng buong proseso? Ikaw ang humusga.